Sa likod ng bawat putahing binabalik-balikan, may mga masasarap na kwentong masarap ding pagsaluhan. Sa bawat pagkaing pinipilahan, may mga bagong bagay tayong maaaring matuklasan. Kasi po sa hirap ng buhay, naisip ko na maglumpiang sariwa, leche flan, mango graham. Bawat sangkap na dinadagdag sa lutuin, nakakadagdag sa sarap na maaari nating maranasan. Ay, yung green wrapper, pandan wrapper siya. Yung isa naman, yung dilaw, egg wrapper. Iba kasi yung sa akin kasi siya, sarili ko na siyang, invento. At sa tuwing matitikman na natin ang linamnam ng mga ito sa bawat kagat, palagi tayong may madidiscovering elemento na lalong magpapalasap sa atin ng sarap ng buhay. Yung lechong talagang binabalik-balikan kami dahil unang-una hindi lumalambot yung balat. Pangalawa, yung salsa namin talagang masarap. Tara! Samahan niyo ako sa food adventure natin ngayong araw. Isa-isahin ang mga trending na pagkaing pinupusuan at maghanda ng mga putahing umod ng sarap gamit ang mga sariwang sangkap. You will be amazed na yung lasa parang magkaiba pero it came from the same tree. Ubod ng sarap talaga. Totoo, ma'am. Kung mapapadaan ka sa kabaan ng Visayas Avenue sa Quezon City sa umaga, Lumpiang sariwa ka dyan, leche flan, mango graham po. Pagkasarap. malamang maririnig mo ang masiglang boses ni Chef Mac sa tabing daan. Siya ang energetic na tindero ng lumpiang sariwa, leche flan at mango graham na kamakailan lang ay nagtrending dahil sa kanyang gimmick para makabenta. Lumpiang sariwa, pagkasarap. Pagkasarap po, may tsura po yung nagtitinda maganda yung boses. Pagkasarap ang ating lumpiang sariwa. Good morning! Morning good! Pagkasarap, lumpiang sariwa. May regular na trabaho man bilang isang kusinero sa isang sikat na restaurant sa QC, todo kayod pa rin si Chef Mac bago ang kanyang shift para magkaroon ng dagdag na kita. Nag-start po ako mga alas 2, alas 3 ng madaling araw para sa mga paninda ko. May mga kapuang po ko rito, hipag ko, tita ko po, tulong-tulong po kami dyan. Asawa ko sa leche flan at saka mango graham. Tapos yung asawa ko po, siya na rin po namimili ng pang graham at saka leche flan. Tapos siyempre may trabaho po ako, kaya pagdating ng mga 7 or 8 po, ako na yung maglalako ng mga paninda namin. Kasi po sa hirap ng buhay katulad niyan, yung pumasok yung pandemic na yan, naapektuhan po tayo buong mundo. Kaya naisip ko po na talagang dumiskarte, mag-sideline po. Nag-start po ako ng 8 or 9, mga 11 or 12, sold out na po eh. Sa hapon naman po, meron pa rin po tayo, alas 4 or alas 5, panibago na naman po yun. Break time ko po, nagto 2 hours break po ko, pinaalam ko sa boss ko na kung pwede mag-long break. Ayun, pumayag naman po sila. Sir, good morning po sa ating lahat po. Pagkasarap-sarap po ating lumpiang sariwa, leche flan, mango graham. Gamit ang magandang boses, sense of humor at minsan may kanta pang kasama, marami ang naiingganyong bumili ng panindang lumpiang sariwa ni Chef Mac. At karamihan sa kanila, regular customers na. Good morning! Pagkasarap-sarap po ang ating lumpiang sariwa, leche flan, mango graham. Maingay po kasi, kaya namin. Pero masarap Pag daw naman. di kami bibili, tatapon niya. Ayaw nyo? Tapong ko to. Ayun. The best all. Yan. Ubod ang pagka, sarap. Wala ka manasabi. Ganda pa ng boses. May tsura pa yung nagtitinda. Alright, gwapo pa. Kumakanta po talaga ako. Kasi malo po ako sa mga tao eh. Palakaibigan. Kahit nung bata po lang po ako, talaga nagpapatawa na ako. Pero ayun nga, doon ko po dinala po sa may pagninegosyo ko na to na bakit hindi ko kaya dalhin tong pagpapatawa ko sa, pag-entertain sa mga customer ko. Ayun po, naging success ako po na ang dami ko napapasaya. At ang sekreto daw ng masarap na lumpiang sariwa ni Chef Mac, simple lang. Ang pagsisigurong sariwa ang mga pagkain kanyang binibenta. Mas maganda po talaga kasi pag tinda mo laging fresh eh. Ayun po hinahanap din ng mga customer natin. Ang tanong, may pera na kayo? Bakit hindi niyo subukan? At syempre, ang positibong pananaw sa buhay sa kabila ng mga hirap at sakripisyo. Sa totoo lang po talaga, nakakapagod sa nakakapagod. Bakit mo iisipin yan kung para sa pamilya mo yung ginagawa mo?
Isa ang kwento ni Chef Max sa mga inspirasyong dala ko nung bumisita ako sa Francesca de Banahaw sa Sariaya, Quezon. Kaya ang fresh na ubod ng sekreto ng kanyang masarap na lumpiang sariwa, ginawan ko rin ng isang simple pero ubod ng sarap na putahe. Ang Quezon daw talaga kilala yan. Isa sa mga leading producers ng paborito nating nyog. And of course, alam naman natin, nyog is considered tree of life. So gagawa lang tayo ng isang dish na sineselebrate. Halos lahat parte ng ating paboritong puno, yung nyog. Gagawa tayo ng ginisang ubod. So meron tayo ditong kakanggata. Unahin lang natin to. Uunahin natin to kasi gusto natin siyang magmantika. So para tayong maglalatik, maglalabas yung kanyang mantika, siyang gagamitin nating panggisa. And ito yung isa sa mga parte ng nyog na kahit natumba na yung puno, yung parang doon sa pinaka-base niya, makukuha natin yung isa sa mga madalas nating gamitin, yung kanyang ubod. Kung isipin nyo parang labong yung itsura niya, pero compared sa labong, wala ito yung mapakla or mapait na lasa. So titrim lang natin yung labas. And then kakat lang natin into julienne or strips. Ready lang din natin yung ating sibuyas. Makikita natin yung gilid. Nagkakaroon na tayo ng magandang caramelization or fonds. Yan yung hinahanap natin na kulay niya mamaya. At bago siya totaling mag-reduce, pero makita nyo kasi to, pag nawala yung bula niyan, kakapiranggot na lang yung natitira dyan. I think that's more than enough para ilagay na natin yung ating ubod para lumambot at sipsipin niya yung creaminess na meron dun sa ating kakanggata. Mapapansin nyo rin, medyo matataba at malalaki yung slice natin dun sa ubod. Kasi mamaya, pag lumalambot na yan, gusto ko na para siyang yung linguine na pasta na medyo wide. Yung magiging itsura niya. Siyempre, kung anong trip ninyong hiwa, perfectly fine. Amoy na natin yung parang malapit ng magmantikang gata. Para sa ating ginisang ubod, napagmantika na natin ang ating kakanggata at naihalo na natin ang ating sariwang ubod ng nyog para palambutin. Pwedeng-pwede na nating ihalo ang iba pang mga ingredients na mas magpapasarap ng ating ginisang ubod. Halos magre-reduce na yan and then magkakatas na yan. Lalabas na yung mantika niyan. And perfect time para ilagay yung ating sibuyas. Timplahan lang natin ng oyster sauce. Lalagay din tayo ng ating buko. And some carrots. Baguio beans. And yung magbibigay pa ng kakaiba at masarap na lasa dun sa ating gisado, tinapa flakes. Tikman lang natin. Perfect texture, saktong-sakto yung timpla. Winner, pwede time serve. Sariwang ubod, simpleng proseso ng pagluluto, konting diskarte, maaari ka nang makapaghanda ng dish na panalo. Simpleng diskarte lang rin ang galawan nitong si Kuya Edward para gawing mas espesyal ang lumpiang ubod na binibenta niya sa Tayuman. Trending at pinipilahan ito dahil di lang ito mukhang ordinaryong lumpia. May iba't ibang flavors pa ang mga wrapper na gamit niya. Ay, yung green wrapper, pandan wrapper siya. Yung isa naman, yung dilaw, egg wrapper. But wait, there's more. Bukod sa kakaibang itsura ng kanyang lumpia at masarap na secret sauce, siniserve niya rin ito ng may asukal sa ibabaw. Conforme naman sa gusto ng customer kung lalagyan ba o hindi. Pero kasi yung maganda yan, pag nilagyan ng asukal kasi lalong may sarap siya. Masarap yung sauce natin.
Maano siya, mabawang. Saka ano siya, may honey. Ang recipe ng lumpiang gamit ni Kuya Edward, minana niya pa raw sa kanyang tatay. Pero binago niya raw ito ng konti mula sa orihinal na timpla. Ano siya dati, ano lang, konting gulay lang. Wala siyang lettuce, wala siyang ubod, wala siyang kamote. Yung dinagdag ko, yun mga sinabi ko. Talagang ideya ko na siya. At wag ka, dinadayo pa nga ito ng mga galing sa probinsya. Galing pa kaming San Jose del Norte. Favorite ko siya talaga, si lumpiang sariwa. Sa mga nakikita naman namin na bumibili sa kanya, previously, okay naman yung lasa. At dahil sa mga fresh na gulay na gamit ni Kuya Edward sa kanyang trending na lumpiang ubod, pati mga health buff naging suki na niya. Lalo na yung mga nagja-gym, nagda-diet. Ito hanggang umaga na daw nila pagka kumain sila nito. At ang bentahe ng lumpia ni Kuya Edward, bukod sa kakaiba at makulay na, mabibili mo pa ito sa abot kayang halaga. Sa isang ganito, styrofoam, 2 laman, 50 pesos. Kasi hindi sila talo kasi malaki na siya. Saka yung sauce nila marami na naman. Kaya naman ang mga tumitikim ng lumpiang ubod niya, napapa-thumbs up talaga. Malaking bagay talaga ang pagiging sariwa ng mga sangkap na ginagamit sa pagluluto para lalong sumarap ang bawat putahing hinahanda. At ayon sa food expert na si Miss Tina Decal, isa ito sa mga lubos na pinahahalagahan ng mga taga-Quezon na siguradong higit mong mauunawaan kapag nakasama ka sa isa sa kanyang mga inoorganisang food tours sa Kulinarya Tagala. Malaki ang ginagampan ng bahagi ng Francesca de Banahaw sa layunin niyang maibida ang kultura at mga pagkain ng kanyang probinsya. Actually, yung property was bought by my sister noong 2013. So wala namang kaming plans to open it as a farm staycation. Nakita natin na importante pala yung lupa. Diba? At saka pagkain buhay. Yes. So yun, we started planting, cleaning. Nung pandemic nyo lang to inumpisahan talaga na really aggressively True. develop. Ang laki na po nung improvement. Ang saya ko kasi, di ba, when I do my food tour sa iba-ibang lugar, they only do what they can offer to me. I have many things in mind talaga about gastronomy, Philippine gastronomy. Hindi naging madali ang pagtataguyod ng Kulinarya Tagala. Lalo pat hindi pa gaanong kilala ang Quezon noon bilang puntahan ng mga turista. Would you believe I started doing this in the year 2000? Ay, oo nga. Nag-start na ako noon. Hindi pa uso ang Hindi pa culinary cool ang tours. culinary, Yeah. ang gastronomy tours Even dati. HRM schools, Walang ganong- dahan-dahan pa lang silang Opo. nagbubukas. But si Department of Tourism in 2005, they saw my Quezon culinary tour. So sabi niya, let's work on that. We studied it. And in 2005, they launched Culinaria Quezon. At sa pakikipagkwentuhan ko kay Miss Tina, nagkaroon din ako ng higit na pangunawa sa halaga ng isa sa mga pangunahing produkto ng Quezon. Yung coconut for me dito sa amin, 'di ba? Pamula sa puno hanggang sa kabababa ang parte ng coconut, pakikinabangan mo. Ubod. Yeah, Diba? ubod. Kahit ang From the gatong sa pagluluto. At kung kadalasan sa lumpiang ubod lang natin na-enjoy ang native na ingredient na ito, dito sa Sariaya, isang very special dish na ubod ng sarap din ang madalas nilang hinahanda. Gamit ang sariwang ubod ng nyog at mga simpleng rekado, ipinakita sa atin ni Ma'am Tina kung paano magluto ng ubod sa tahore. So sisimulan na po natin sa pamamagitan ng paglalagay ng mantika. Kasunod naman po ay ang ating luya. Kasi ito po yung nagbibigay ng laban dun sa tamis ng ubod. Medyo ito-toast natin para talagang lumabas yung flavor ng ating luya. Isusunod naman po natin ang bawang. So pag nagluluto po ako, mas gusto kong maraming bawang. Kasi very healthy ang bawang. Ang atin pong pampaalat ay ang sinaunang pampaalat, kung hindi pa uso ang ating mga toyo. Ito po yung tahure. Calculate lang po natin kung gaano ang gusto nating alat. Masarap po ang ubod sa tahure kung maraming kamatis. Yan. Ito rin po ang magbibigay ng kulay sa ating dish. Kasi kung inyo pong napansin, lahat ng ating ingredients ay kulay puti. So ito po magbibigay ng asim at magbibigay din ng kulay.
So ito po yung medyo lulutuin natin ng matagal para malutong mabuti yung kamatis. Ilalagay naman po natin ngayon ang ating, ito po yung pangalawang gata. Isa-save natin yung unang gata para maging malapot siya mamaya. Lalaputin din natin siya. Ibinoil ko na po yung itong ubod. At para po masarap, again, meron pong luya yan habang ating ibinoboil. Hindi po natin siya ginayat ng maliliit. Actually, maganda siyang tingnan pag medyo chunks. Para makikita natin yung itsura, yung totoong layer ng ubod ng niyog. And para lalong maging masarap at mas malapot, ito yung unang gata. Yan. Again, i-reduce natin ito hanggang maging malapot na malapot. So ayan, kung makikita po natin, talagang medyo malapot na yung kanyang pinaka-sauce. So okay na po ito, luto na siya. Ipo-pour natin ngayon ito dito sa ating nilagang ubod sa luya. Ito yung magiging pinakasarsa niya. Sa tuwing naririnig natin ang laloma, matik ang una nating maiisip, lechon. Pero sa dami ng mga tindang pwede mong puntahan at pipilian dito, isa ang nangingibabaw dahil sa trending na lutong at sarap ng Pinoy favorite fiesta food na ito. Yan ang Ryan's Lechon. Binabalik-balikan kami dahil unang-una, hindi lumalambot yung balat. Pangalawa, yung salsa namin talagang masarap. Malaking factor daw sa trending na sarap ng Ryan's Lechon ang mismong kalidad ng mga baboy na ginagamit nila dito. Unang-una po sa lechon, ginagamit namin yung mga Tagalog na baboy, mga native. Meron po kaming Mindoro, meron po kaming Quezon, Bicol, tsaka Masbate. Kami po nagtitimpla talaga ng mga spices po sa loob. Lalo-lalo na po, unang-una sa amin, salsa. Ang kakaibat sa lechon namin, talaga yung balat niya, kahit abutin pa sa'yo hanggang kinabukasan, pasok mo sa ref, talagang malutong. Hindi siya lumalambot. At di lang lechon ang pinipilahan sa Ryan's dahil pati mga vloggers, ibinida na rin online ang crispy on the outside but juicy on the inside nilang chicharon. Napanood ng anak ko yung vlog mo. Kung tayo yung vlog yun eh. Babae kumakain. Masarapan daw masarap. Kaya itatry namin ulit ito. Chicharong bulaklak, chicharong butuka, saka yung laman. Dadalhin namin ng Dubai at saka Japan. Ang sikreto naman daw ng kanilang trending na lutong ng chicharon, nasa paraan kung paano nila ito lutuin. Unang-una ginagamit namin charcoal. Hindi ako gumagamit ng kahoy. Kasi iba init ng uling eh. Pag ginamit mo sa bulaklak eh, pagluto. Makakontrol mo yung init niya. Hindi ngayon sa kahoy, pag sinalang mo, tuloy-tuloy ang init niya. At para makumpleto pa ang iyong lechon at chicharon experience, perfect daw isawsaw yan sa special na sukang buhat pa sa Quezon. Ito po ay natural vinegar. Wala po siyang chemical. Talagang galing sa tubo, sa nyog. Pagkain ba para sa espesyal na mga okasyon? May isang putahe rin ako na-discover dito sa Quezon. Ito ang pinagmamalaking Sinang Tomas ng Bayan ng Dolores. According sa kwento, si Mang Tomas daw ang unang gumawa nito para tong cross between kaldereta at afritada. Dahil nga si Mang Tomas ng Dolores ang nakagawa, kaya nila to pinangalanan ng Sinang Tomas. So just like pag sa piyastahan, di ba? Ang una nating ginagawa is minamarinate muna natin yung karne. That's what we're doing now. So meron tayong ribs and ibababad lang natin ito sa pineapple juice. Some soy sauce. And yung ating banana ketchup. And i-marinate lang natin to siguro at least 15 minutes to, pwede siguro to overnight. Pero mind you guys, kapag fresh pineapple yung gagamitin ninyo,
importante po na wag nyo siyang imamarinate ng ganun katagal kasi magiging pangit yung texture para siyang nalulusaw. So pag masyado natin siyang binabad sa fresh pineapple, yun nga, papangit yung texture. So hayaan lang natin to. Should prepare na yung ating mga panggisa. Matapos ang mahigit 15 minuto ng pagmamarinate ng ating pork ribs, pwede na nating ipagpatuloy ang pagluluto nitong native Dolores Quezon dish na tinatawag nilang Sinang Tomas. We'll start off with our tomatoes. So pag mainit na yung ating pan, sear na natin yung ating baboy. Once satisfied na tayo dun sa pag-sear natin dun sa ating pork, pwede na natin ilagay yung ating mga panggisa. Kamatis natin. Then yung ating sibuyas. At dahil malaki yung tipak ng ating bawang, pwede na natin isabay. Paminta, of course. Toyo pa. Once na medyo nalulusaw na yung ating kamatis, pwede na natin ilagay yung ating, of course, yung marinate natin. And tubig, or kung may stock kayo, better. So pakukuluan lang natin to ng siguro mga 15 minutes. And then babalikan natin para naman ilagay yung ating mga patatas. So malambot na yung ating patatas. Ibabagsak ko lang yung ating bell pepper. Tsaka gagarnishan ko lang ng green peas. Isa-serve na tayo. At matapos ang isang buong araw ng napakaraming food discoveries, dapat isara natin yan sa masarap na kainan. Ako ma'am, yung presentation niya panalong-panalo sa akin. Kasi yung pagkakakat po ninyo, kilala kong ubod. I mean, emphasis on ubod. Doon ako sa tahore na ako curious eh. Kasi normally, ang nakikita mong ubod yung chop na for the lumpia, di ba? Ito, pag naka-chunks mukhang blocks, ibang itsura. Compare doon sa ginawa kong ubod dish, iba yung texture niya. Tapos, hindi mo ma-distinguish na umami. And yung ubod natin, kahit hindi po natin kasamang niluto yung sauce, malasa siya. Kapit na kapit po yung ginger na ginamit ninyo. Sobra dun sa sabaw. Yeah. At you will be amazed na yung lasa parang magkaiba, pero it came from the same tree, di ba? Totoo po yan. Yung gata at saka yung ubod. So tama ba? Ubod ng sarap? Ubod ng sarap talaga. Totoo, ma'am. Hindi magagalit sa atin yung mga taga-Dolores kasi talagang ginagamit dito yung bony portion. Apa. Kasi iba yung lasa ng mabuto, di ba? Yes. Mas malinamnam. Malinamnam. Sa mga kasalan nila, mga fiesta, ito talaga yung sino-showcase nila. Ang tawag sa amin sa Quezon ay pangmalakasan. Pangmalakasan. I have a strong feeling na hindi ito yung last na magkakakwentuhan tayo at masasamahan mo ako sa mga food explorations natin. Let's explore Quezon. Ang Quezon? haba namin, Diyos ko, di ba? So sigurado Napakalawak po ng Quezon. Napakalawak. At saka siguro marami pang diverse dishes na hindi natin nakikita. And we're only tackling... And not only the coconut. Coconut pa lang. ito. Di And ba? you should remember, Quezon is also a coastal province. Coastal din, yun nga po. So if you explore yung ating seaside, siguradong more discoveries. Iba-ibang klase ng shells, iba-ibang klase ng isda. Opo. Talagang mapapatunayan natin na napakasarap sa Pilipinas. We Filipinos are very good at relationships. Yes. And part of showing that kind of very special relationship is serving food. Totoo. When it comes to food, parang hindi ko ipapatalo ang kultura ng Pilipino pagdating sa pagkain. Never ending ang ano niyan eh. Nandiyan ang history, nandiyan ang medicine, nandiyan ang science, as you were saying. course, yes, It's totoo all po there. Sabi nila, we are very hospitable. And I think one very concrete example of this hospitality is really the way we serve and share our food. Yes.